Anumang oras o imminent na raw ang nakatakdang pagbitay sa Pilipinang drug courier na nahatulan sa China. Hiniling daw ng pamilya nitong wag nang isapubliko ang detalye ng pagbitay. Kasunod nito, nangako naman ang Department of Justice na maghihigpit sa mga paliparan para hindi na makalusot ang mga Pilipinong ginagamit na mga sindikato ng droga. May report si Chino Gaston. Mula ngayong araw hanggang bukas ang sinasabing panahon na posibleng mangyari ang pagbitay sa Pilipinang drug courier sa China. Pero matuloy man ang execution o hindi, wala na raw munang ilalabas sa detalye ang ating pamahalaan. Ang pakiusap ng pamilya, no? Lalo-lalo na nung nanay, na kung maaari huwag na lamang mabanggit-banggit pa yung kung kailan at kung na-execute na. Ewan ko kung anong dapat ko sabihin sa inyo ngayon. Yun ang pakiusap no. Ganito rin ang sinabi ng Department of Foreign Affairs na wala pa rin daw natatanggap na impormasyon kung kailan o anong oras ang execution. Pero but it seems that it is very imminent. nananatili pa rin ngayon sa China ang ilang kaanak ng Pilipina, kabilang ang kanyang ina at ang 15 anyos na panganay na anak ng Pilipina. Ayon sa DFA, hindi sila pinayagang panoorin ng execution. We don't know if we will be informed before or right after. We think it will be through lethal injection. Hanggang ngayon, wala pa ring sagot ang Chinese government sa sulat ni Pangulong Aquino na ibaba sa lifetime imprisonment ang parusa sa Pilipina. Ang mga kaanak ng Pilipina dito sa bansa patuloy na binabalot ng kalungkutan. Ipinakita pa ng pamilya sa GMA News kung gaano kapayak ang kanilang pamumuhay. Taliwas daw sa pag-aakala ng ilan na yumaman sila sa pagkakapasok ng anak sa sindikato. Sa gitna ng pagsubok, bit-bit nilang pasasalamat sa mga nag-alay ng panalangin para sa kanilang mahal sa buhay. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng nakikiramay sa aking anak. At nag-pray nila ang aking anak. Salamat po. Posible raw ipakremate ang labi ng Pilipina sakaling matuloy ang pagbitay. Sa kasamaang palad, wala raw maibibigay na tulong ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pamilya dahil nagtungo sa China ang Pilipina bilang isang turista. Sabihin na lang natin diretsuhan na walang matatanggap sa OWA kasi hindi naman to documented hindi naman to documented overseas Philippine worker. Nakikisimpatya naman si Justice Secretary Laila de Lima sa Pilipinang nahaharap sa death row sa China. Aniya, naghigpit na raw sila sa mga paliparan para hindi makalusot sa ibang bansa ang mga kababayan nating posibleng nagagamit bilang drug courier. Lalo na wala tayong death penalty. But syempre, kailangan din igalang natin yung sistema ng ibang bansa. Even if we join, of course, the advocacy, the global advocacy for the abolition of death penalty. Chino Gaston, GMA News.